Ito mga kaistorya yung sinasabi ko sa inyo na magandang balita dyan sa West Philippine Sea. Alam niyo yung termino po na ginamit ng militar po natin mga kaistorya ay dumagsa ang atin pong sandatahang lakas dyan sa West Philippine Sea para po protektahan at bantayan ang karagatan po natin na yan, mga kaistorya. Sabi ko nga sa inyo, hindi po yan iniwan ng Pilipinas. Hindi po yan pinabayaan. Wala po mga kaistorya sa dugo ng mga Pilipino ang umuurong at sumusuko. Tayo ay lumalaban hanggang sa makamit po natin ang tagumpay. Yan po mga kaistorya ay napatunayan po natin sa kasaysayan ng Pilipinas hanggang sa makamit po natin ang kalayaan natin. Di ho ba? Ano? Ito po, babasahin ko sa inyo ang mga referensya, balita ito ng mainstream media. Kasi ang ibinabato ng mga pro-China ay dumagsa daw po mga kaistorya ang mga Chinese dyan sa West Philippine Sea at ang Pilipinas daw ay umurong na. Inurungan na daw ng administrasyon ni PBB. Mga fake news. Mga fake news na mga pro-China. Ano ho? Ito na. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Pasintabi na po pala kung ako'y nasa sasakyan ngayon at wala pa po ako sa bahay at pasintabi na rin kung sakaling may marinig kayong kaunting ingay sa background. Ito po ipa-flash ko dyan sa screen ang referensya po natin. Ang sabi po dito October 22, ang balita po na ito, 2024, AFP reports PH dramatic increase in WPS activities. Tingnan ninyo yung mga termino. Dramatic increase daw po. Talaga pong dumagsa. Sabi nga ho ng militar natin ay yun daw pong assets ng Navy at ng Air Force natin, majority daw po nandyan sa West Philippine Sea. Sige, basahin natin tapos paliwanag natin ang konti. Pakishare po at pakilike. Ang sabi po dito, there has been a dramatic increase in the activities of Philippine forces in the West Philippine Sea, according to the Philippine Navy on Tuesday. Navy mismo ang nagsabi. Yung entity na yan ng sandatahang lakas po natin ang talaga pong nagbabantay, nagtatanggol mga kaistorya sa karagatan. Di ho ba? Navy. In a press briefing, Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad said the military strengthened its efforts in WPS after Defense Secretary Gilberto Chuduri Jr. ordered, si Secretary Gibu po ang nag-utos sa Navy, sa Armed Forces po natin mga kaistorya. The Comprehensive Archipelagic Defense Concept or CADC. Ito pong Comprehensive Archipelagic Defense Concept na ito ay ginawan ko na ito ng dedicated content, pero sa mga hindi po nakapanood nun ay ganito po yan kasimple mga kaistorya. Yan po ay taktika ng Pilipinas para po mabantayan at maingatan at maipagtanggol po ang karagatan natin, partikular na po yung West Philippine Sea. Ituloy natin. I would say majority if not all of the strategic assets of the Philippine Navy and the Philippine Air Force are now geared towards protecting, tingnan ninyo yung mga termino securing and monitoring all the way up to our exclusive economic zone that includes the WPS, Trinidad said. Tingnan ninyo, isa-isahin natin yung mga termino na ginamit. Una, binanggit po niya mga kaistorya yung Navy. Pagkatapos, isinunod po niya yung sinabi niya mga kaistorya na Air Force daw po. Tingnan po ninyo yung mga termino na ginamit niya dito. Protecting, pinoprotektahan, securing, iniingatan, and monitoring, binabantayan, mga kaistorya. Geared, papunta na, nandun na actually, mga kaistorya, hindi lang basta papunta, nandun na po. Kasi itong ibinalita niyang ito, pinapaliwanag niya lang yung ginagawa ng Navy at ng Armed Forces. Ibig sabihin, existing na, nangyayari na. Majority ng mga assets natin nandoon na, nagbabantay na para protektahan, ingatan, ipagtanggol ang exclusive economic zone natin kasama ang West Philippine Sea. Sunod. So yes, there has been a dramatic increase in our activities in the West Philippine Sea after the pronouncement of the Secretary of Defense. Tuloy. The Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret
Padilla said that from October 1 to 18, a total of patrol missions were conducted in the WPS. Patrol missions, nagpapatrolya. Pag sinabi mo nagpapatrolya, nagbabantay. Mapapansin pa ninyo in plural form yung missions. Mga kaistorya, ibig sabihin marami. Marami po na patrol missions o pagpapatrolya ang isinagawa na po ng sandatahang lakas natin dyan sa West Philippine Sea. These operations include, 2 sea lift missions, 14 maritime sovereignty patrols, patrolya 1 maritime surveillance patrol, nagso-surveillance, 1 medical evacuation, and 2 rotation and resupply missions done by naval ships. Sabihin na naman itong mga pro-China. Dumagsa nga yung mga barko ng China doon sa West Philippine Sea. Fake news ka na naman, Juan Historiador. Anong fake news? Armed Forces ang may sabi po nito, mga ka-istorya. Navy mismo, spokesperson. At ito'y balita ng mainstream media. Isa lang ang mapapansin po ninyo dito, mga ka-istorya. Sa kabila po nung pang-i-intimidate, panghaharas, pamubuli sa atin dyan ng China sa West Philippine Sea, mga ka-istorya, hindi nila nasisindak ang pwersa militar ng Pilipinas. Hindi tayo umuurong. Subok ang tapang ng mga Pilipino. Tingnan ninyo itong susunod na paragraph. These patrols strengthen our monitoring of activities in the West Philippine Sea while ensuring seamless support for operations like maritime domain awareness, medical evacuation and resupply missions. Pati resupply missions, di mapigilan ng China. Although, siyempre, haharang, bubuli, mambubuntot na mga kaistorya. Pero hindi nila tayo mapatigil. Kaya hindi totoo yung sinasabing isinuko na ng administrasyon ngayon. Yun pong West Philippines. Hindi totoo yun. Yan po, mga kaistorya, ay pang-brainwash lamang po ng mga pro-China. Tuloy natin. The Armed Forces of the Philippines stands resolute in its mandate to uphold territorial integrity, maritime sovereignty, and regional stability while serving and protecting the interest of all Filipinos. Tingnan ninyo. Desidido ang sandatang lakas natin. Desidido ang mga militar natin, mga kaistorya, para to pa rin yung mandato nila na protektahan po ang teritoryo natin. Dagdag ko ito sa inyo. Kasi ito pong dineploy ng Amerika na missile launcher system dito sa Pilipinas, actually napaikot dito ang China napaikot ng Amerika at ng Pilipinas. Patuloy po itong iniiyakan ng China. Alam nyo, deterrence natin ito. At ang magandang balita dito ay ang gusto ng Pilipinas, mag-stay na ito dito sa bansa natin forever. Yun po yung termino na ginamit. Wala nang tanggalan at bibili pa po tayo nito. Idagdag ko na lang ito, although ito po, mga kaistorya, ay ginawan ko ng dedicated content kasi ang ganda ng balita na ito. Ang sabi po dito, the U.S. Army's deployment of the mid-range missile system to the northern Philippines earlier this year has been described as incredibly important by a senior U.S. General. Bakit sinabing incredibly important o napakahalaga, napaka-importante? Basahin natin. Major General Marcos Evans, Commanding General of the Hawaii-based 25th Infantry Division, discussed the significance of the deployment during a recent interview in Manila. Piniliwanag niya ang kahalagahan. Ito. The deployment of the Typhoon missile system allowed U.S. and Philippine forces to conduct joint training exercises. Naghahanda, may pinaghahandaan, deterrence yun at preparasyon, kaysa naman mabulaga ka na wala kang kahanda-handa. Sunod, Typhoon is seen as key part of a military cooperation in the Indo-Pacific region where tensions with China are increasing. Binanggit, Indo-Pacific region, pero ang sentro Pilipinas. Bakit? Yung pinag-uusapan natin sa part na to, Pilipinas, pero bakit naging biglang broader scope siya? Naging Indo-Pacific region? Kasi yung seguridad sa buong Indo-Pacific region napapanatili ng Amerika sa pakikipagtulungan ng Pilipinas. Isipin ninyo, mula yan sa Pasipiko, sa may bandang Africa, hanggang sa may gilid po ng Pasipiko, dyan sa may Amerika, nasa gitna ang
Pilipinas. Kaya sinasabi ko sa inyo, napakaganda ng nagagawa ngayon mga kaistorya ng foreign policy po ng ating presidente. Tuloy. What it does collectively, it provides us the opportunity to understand how to employ the capability. The environmental challenges here are very unique to any other place in the region, Evans said. Ganun. Kaya pala nakasentro sa Pilipinas ang usapin. Sabi ko nga sa inyo maraming issue po sa mundo ngayon. Kagaya ng digmaan ng Ukraine at saka po ng Russia, digmaan itong Hamas, Iran, Israel, Lebanon, tapos itong ginagawa ng China dyan sa Taiwan. Pero pag kayo po nag-research, kahit sa online, mapapansin ninyo mga kaistorya na ang nangingibabaw ng usapin at laging napag-uusapan Pilipinas Kasi nasa Pilipinas pala mga kaistorya yung pinakasentro ng usapin ngayon sa mundo. Kung ang pag-uusapan natin seguridad, kapayapaan. Alam nyo kasi mga kaistorya, pag hindi naingatan ang seguridad at kapayapaan dito po sa may Southeast Asia, pangunahin na sa Pilipinas, buong rehiyon ng Indo-Pacific at buong mundo masasapanganib ang seguridad at kapayapaan. Kaya nandyan ang presensya ng Amerika. Ito na, yung sabi ko sa inyo. Last month, Philippine Military Chief General Romeo Brawner Jr. said he wants the missile system to remain in the country forever. Kaganda. Sabi pa, ito pa. Inulit yung termino. Those are just incredibly important operations because you get to work in the environment, but most importantly, you're working alongside our partners here in the Philippines to understand how those will be integrated into their napaghahanda natin at ng mga allied countries po natin. Ito, dagdag balita. Yung kadete na humingi kay PBBM ng kanyang relo. Mga kasi may langaw kasi dumaan kami sa isang area na may poultry. Tapos sa may area na yun kami nag-stop mga ka-story. Nakiusap ako na magbablog muna ako, hindi pwedeng araw ipalilipasin natin na wala tayong content kasi importante ang mga balita. Mabuti yung kaibigan ko, naka-charge ko din, napakabait sa akin. Tinulungan akong iset up itong sasakyan. Salamat sa kanya. So ito, nabalik tayo sa Asia. Yung kadete na sabi ni BP Sara, nang dahil lang dun gusto niyang pugutan ng ulo yung presidente na pinangaralan na po yung kadete. Pinagsabihan na po, mga ka-story. Ito hindi naman pala tradisyon ng Armed Forces of the Philippines Ito yung balita, flash ko dyan sa screen. Ang sabi po dito mga ka-story, kahapon lamang ito. AFP reprimands cadet who asked for Marcos wristwatch. This is not a tradition of the PMA. We've been there, we graduated there, and through the years, this is not a tradition we uphold. This is an isolated incident and has already been dealt with. It's already a closed book on our side. Kaya lang kasi, ang nagpalaki lang dito si VP Sara, tagal na dito na malamang naka-deploy na, nasa field na yung kadete, mga ka-story, kaya lang binuhay uli ni BP Sara. Hindi naman na dapat sana, mga ka-story. Kaya lang, yung kadete, alam nyo naman sa SOCMED, mga ka-story, may mga pictures na nung kadete na nagkakalata sa Sana hindi na ginawa yun. Kasi sana, ang inisip na lang naman natin, palagay ko wala namang masamang intention din yung kadete. Hindi sa pinagtatanggol natin siya mga ka-istorya, bagamat yan ay hindi tradisyon ng AFP. Siguro wala naman siyang masamang intention. Baka ang gusto niya magkaroon lang ng souvenir from the president. Iba nga naman yun. Kumbaga tuwang-tuwa ka noon. Kaya lang, kinalat na sa social media, kung hindi ako nagkakamali ang picture ng tao, di pa paano na kung wala naman palang masamang intensyon yung tao, makakapag pa tayo sa kanya na hindi maganda. Makikiusap tayo dun sa mga wag na natin palakihin pa
Nananahimik na rin naman yung kadete at yan po mga kaistorya may tuturing din nating buhay na bayani dahil isa yan sa nagbabantay po sa seguridad at kapayapaan ng bansa po natin. Wag na po natin palakin ang issue. Hayaan na natin si VP Sara sa kanyang mga hayaan na natin, wag na tayong makialaman Pasensya na po mga kaistorya kung ganito ang setup natin pansamantala salamat sa inyong lahat ng mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Salamat po sa ating Panginoon higit sa lahat. Mabuhay po ang mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Hanggang dito na lang mga kaistorya, paki-share po at paki-like. Yan ang magandang balita na maihahatid sa inyo ng inyong lingkod. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi limitado ang aking oras. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansa nga Pilipinas.